attorney dito at para po tayong basurang ipinagtabuyan dito. At meron pa akong pagpabanta na pag hindi daw umalis, sasampahan tayo ng kaukulang kaso ng trespassing. But how can you file a trespassing case kung meron naman pong prior written contract at bayad po yan sa may-ari. So, hintayin na lang po natin mga kasama ang ating mga paparating na abogado because we are also preserving our right against self-incrimination. Mahirap po kasi yan, usaping legal yan. Pero as far as the organizers are concerned, ang ating hakbang maisog ay itutuloy po natin kahit saan po tayo sa kalsada, dito man o kung saan mapagkasunduan. Nandito na po lahat, kasado na po lahat. So itutuloy po natin to, walang backup, wala pong atras. Kaya yung mga kababayan po natin na pupunta po rito, tuloy lang po kayo dito, ipakita po natin ang boses ng ating mga kababayan dito po sa mga nangyayaring series of series of paninigil po ito masasabi natin. Kasi alam niyo naman, sa Davao nangyari din po ito at ngayon naman dito at ilang hakbang maisog pa ang gagantuhin ho ng ating gobyerno para lang ho hindi maiparating o hindi maipaabot sa ating pamahalaan ano ho ba yung mga hinaing ng ating mga kababayan. Sir, para po sa kaalaman ng mga gustong pumunta, itong landmark na to, ano ba to? Kasi kahit kami hindi namin alam talaga pag marami nagtatanong. Actually po, saan pupunta? Ano yung pupuntahan namin? Ano yung pinakamalapit na landmark? Napakadali lang pong i-search po yan sa Google Map natin. I-search nyo lang po ang Bulacan State University Bustos Campus. Ayun. Lilitaw na po yan. Bulacan State University Bustos Campus. Lilitaw na po yan. Katabing-katabi. Yes, ayun po. Ayun, Bakanting lote. Para makita po nila. Ayun, tingnan nyo po. Bulacan sa mamahal ng taong bayan. So, yan muna po siguro. Manatili po tayo nakaantabay at nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga vloggers, sa mga lahat ng media na kasama namin dito kasi kayo lang ho ang magiging mata at boses ng bayan sa mga pagkakataong na ito kasi kung wala po kayo, malamang ho, mas masahol pa ho dito ang dadanasin po namin ngayon. May questions pa ho ba? Sir, isang magandang umaga po. Ako po si Dwayne Channel sa YouTube. Ang tanong ko lang po sir, ano po ang nagbunsod sa inyo para ituloy pa rin humugot? Ano ang inyong pinaghugutan ng lakas ng loob sa kabila ng napakatindi po ng paghadlang sa inyo rito? Well anyway, nakita naman ho natin sino pa ho ba ang tatayo maliban sa amin. Kaya nga ho nagkaroon tayo ng TAPS Coalition at ito po ay pinasimulan ng hakbang maisog kasi po dapat matapang po ang haharap po dito sa mga ganitong klaseng pagkakataon. So tayo naman po hindi naman po tayo anti-government. In fact, pro-government nga po tayo. Pero ang dinidemand lang po natin sa ating gobyerno, sana po magkaroon naman po tayo ng transparency, accountability, peace and security. Since nandito na nga ho tayo, parang lumalabas na pinipigilan ho talaga tayo ng ating kasalukuyang administrasyon. Ano ba yung reason? Bakit kailangan po na ganito yung mangyari sa mga kababayan natin na ang gusto lang naman ho iparating sa taong bayan o iparating sa ating gobyerno yung mga saloobin po nila at disgusto po nila sa mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na po sa may kinalaman sa napipintong giyera sa China. Follow up ko lang sir, napanood ko si PRRD kagabi doon sa kanyang vlog. Sinasabi niya mukhang magpa-file daw po sila ng demanda dito sa mga tao na pumipigil sa atin dito. Ano pong pagkakaalam niyo po roon? Well anyway, regarding naman po sa pagpapile ng kaso, isa naman po tayong malaya at demokratikong bansa. Kung sa palagay po natin at sa palagay talaga namin nagkaroon ho dito ng tinatawag po na harassment. So katulad po ng sinabi ng ating presidente at ang ating dating presidente nagsalita naman po tungkol dyan, naniniwala po kami na siya po ay lilikod sa aming pagpapile ng mga sinasabing kaso. Maraming salamat sir. Okay. Sir, kaninang umaga bago kayo kaya para napasugod kayo, ano po nangyari rito? Yung may abogado ba na pumunta rito dito sa... Actually, kagabi ho, nung nagkaroon kami ng seremonyas na itinulos nga namin yung bandila dyan, naging mapayapa naman po yung buong gabi. Ang ginawa po namin dyan, yung sasakyan ho natin, itinutok natin doon sa flag na nakabim po siya para po bantayan ng ating watawat. So, buong gabi, wala naman pong mga untowards incident na nangyari. Unfortunately, ito nga pong bago sumapit ang alas 10, nandun po tayo sa base camp po natin, meron nga pong sumugod na nagpakilala na siya daw po ang abogado ng may-ari at ganun din po yung nakapirma po sa kontrata natin, si Mr. Michael Hilario. At dahil po dyan, agaran po kahit na nagse-set up na tayo, syempre ang advice po sa atin ng ating naman mga abogado temporarily
hanggat ayusin pa po ang usapin tungkol dito, pinull out muna po natin pansamantala. Pero again, ulitin ko po mga kababayan, ano't ano man po mangyari, ang Hakbang Maisog Bustos Bulacan, tuloy po tayo ngayong araw, April 28, alas 5 po yan mag-i-start. Kahit na hindi dito, hahanap po tayo ng lugar, pero pinakamalapit po dito. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. Thank you. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang Hakbang na Maisog. Ayan po, ito po. Paring susunod na hakbang na mangyayari po ngayon, gawa po ng ayaw po tayong payagan dito na makapag... So far, sa ngayon po, aside po sa kay Attorney Trixie, si Attorney Vic Rodriguez po ay nagpadala na din ng lawyer. Yun na lang po hinihintay natin. Okay. Kasi kanina po actually, nandito po yung lawyer na kasama nung owner at sinasabi po na pinaalis tayo. So ang reason out natin, hintayin yung lawyer natin. But it so happen, medyo naging hysterical na siya. Kaya maximum tolerance na lang kasi pinapakita natin na we are here. Sir, tanong ko lang po ulit, sir. If ever po na talaga magmatigas po yung lawyer, meron po ba tayong alternative na ibang lugar na pwedeng pagdausan? So far meron din naman na alternative, naka-ready na siya. So hindi lang namin i-announce pa kasi kailangan depende lang sa payo ng ating abogado tsaka ng mga lead conductor. Actually, papunta natin si Bishop Perez at si Bishop Edwin para samahan tayo makipag-usap sa lawyer. Salamat po. Salamat po, sir. Sir, follow up lang. Yung sinasabi niyo nag-hysterical, yung owner o yung lawyer? Yung lawyer po. Yung lawyer ng owner. Po. Yung full lawyer niya, first time lang po namin siya nakita at nakita po doon sa video kanina na siya daw po ang nagpalagay ng mga tarpaulin. Kaya lang, hindi nga, gusto yun man nating tanungin, nasaan yung court order, kung meron man, dapat naipakita sa akin. Pero kaya po natin, magkatiwala po natin sa mga lawyers po natin yung tamang disposisyon para makita. Sir, last question, sir. Ibig sabihin, sir, hinanapan niyo po ng court order dito para po dito sa... Hindi, humingi po kayo ng dokumento para kasi pinipigil naman tayo. Hindi ko tinanong personally kasi baka mamaya technical ako. So, Opo. Let the lawyers decide. Pinakiusapan na lang natin yung chief of police na ito sir, maayos at nasa proseso lahat ng ginagawa natin. Kaya baka pwedeng yung pong si lawyer pakalmahin at mag-usap ng maayos sa tamang lugar. Tanong ko sir, yung sinasabi niyong tarpaulin, yung na siya yung nagkabit, ano yung laman nun? Hindi kasi namin nabot. Ang nakalagay po ay private property ito. Private property is hindi pwedeng ipagawa. Ganun. So nasa na po yun? May Nariyan po. 10 piraso po yung tarpaulin na nandiyan sa harap. Siya po ang nagpalagay. So bago yan? Bagong lagay Kahapon lang lang po yan? nilagay. Kahapon lang nilagay. At yun po, almost 24 hours na din na nakadeploy yung mga PNP na nakita po natin. Even nandito po sa side ngayon lang yan nung pina-pull out po yung ating mga gamit na dapat mag-set up na po tayo. Pero antay lang po, basta ito pong araw na ito, hindi po tayo aatras dahil ang ating pong mahal na dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadating po sigurado siguro. Sir, last na lang na follow up na question ko sa nakausap niyo po ba ang may-ari dito mismo? Personally po, siya yung kausap namin. Ever since nung mag-start po ng transaction na may-ari po yung katiwala. Bali, ano rin po na rin. So yung may-ari na yon, siya rin po ba yung nagbigay ng order dyan sa abogado? Siya rin po yung pumirma doon sa lahat ng documents na nakipag-usap po tayo. Even conflict doon sa pinirmahan niya na binigay daw sa police. Ay yung doon sa abogado, sir, na nagpunta dito? Wala po siyang paper pa eh. So far, wala pong na-present na paper. Basta na lang dumating dito at kailangan daw kami paalisin dahil yun nga, meron na siyang report sa police. So siguro po dun sa legal battle na yun, maybe kailangan silang dalawa mag-usap dahil po kahit ordinaryong mamamayan po tayo, kahit papaalam naman po natin na kung ano yung nasa tamang batas. Okay, sir, lilinawin lang natin. Yung mismong may-ari nito pumayag. Opo. Pero yung abogado na yon na sinasabing abogado na may-ari, may sinasabing pinipigilan kayo rito. Ngayon lang po siya eh. Actually, ngayon kaya nga nagulat kami bakit ngayon lang dumating yung may-ari. Noong nakaraan wala sir? Wala po, yung may-ari lang po. Hindi ba ito recognized ng may-ari? Siya po yung kasama kanina.
Okay. Ayan, maraming salamat sir. Actually, sir, may babarahan tayo ngayon ng interview. Babarahan pa tayo ng malaking truck. Ayan po. So, lahat po Okay. ay ginagawa na po rin. Okay. ginagawa ho nila. Okay sir, thank you sir, thank you. Thank you sir. Lahat po tayo nakikita na sa bayanan kung ano yung So sir, ano po ang magiging hakbang natin ito ngayon na marami na ginagawang panggigipit sa atin? naka-prepare naman po yung mga contingency. At bago naman po natin ito ginawa, rest assured may mga contingency plan naman po tayo. So ipakita natin. So halimbawa kung talagang manaig sila na mapigilan tayo, saan naman tayo nito? Kasi marami pong dadalo. Hindi natin. Saan po tayo? I-announce po natin mamaya, pero dito pa rin po sa Bustos. Dito pa rin. Sige po sir. Sir, So ito po mga babayan, no? At may hinarang po dito. Ayan, tingnan nyo mga babayan. Ayan po. May hinarang po dito na trailer. Ayan po, no? Ayan po, may hinarang po dito. Kita niyo po yung malaking truck na yan. Yung malaking truck na yan. Ayun, malaking truck na yan mga kababayan. Yan. Yan ang nangungulagin po natin ang... Ayan, hinarang talaga nila. Hinarang talaga dito. Oo mga kabayan, shoutout sa mga. Ano mga shoutout sa mga bagong pasok ano. Nilagyan po nila ng trailer truck. Hinarangan po nila dito. At tignan po Bakit kaya hinarangan nila mga babayan? dito. So, tanungin natin yung siguro at bakit may trailer truck. Ay, kapatid yung mga babae na nagkakansang kayo dyan. Tuloy ang laban dito kahit sumabay yung init ng panahon sa init ng sitwasyon dito mga babayan. Pinaparada. Pinaparada, ba't hinarangan yung ano? Eh, pinaparada bakit hinarangan? Ba't hinarang yung daanan? Sir, Tinanong ko yung driver. sir, ano iwan yung truck niya, sir? Hindi, babalikan ko po yan. Paano pa pagkakasabi ng may-ari ng truck sir? Ano may-ari ng lupa sir? Basta kung ano sabi, yun lang. Hinarang talaga ba? Hinarang talaga.